Lahat tayo ay may kasabihan tungkol sa pera na nakatanim na sa ating isip. Mga aral mula sa ating mga magulang, lolo't lola, o mga kaibigan na parang totoo, pero teka lang, baka mali pala ang pagkakaintindi mo dito. Sa sobrang popular na mga kasabihan na ito, hindi natin napapansin na sila rin pala ang dahilan kung bakit hirap tayong umunlad sa ating buhay. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga sikat na kasabihan tungkol sa pera na madalas ay mali ang ating pagkakaintindi. Ipapaliwanag ko rin kung paano babaguhin ang pananaw natin para sa mas maginhawang buhay. Ready ka na bang i-challenge ang iyong mindset? Tara, simulan na natin! Una, money is the root of all evil. Isa ito sa pinakasikat na kasabihan tungkol sa pera. Madalas iniisip ng iba na ang pera ay ugat ng kasamaan. Dahil dito, maraming Pilipino ang natatakot umasenso ang buhay o maging kampante sa kasalukuyang sitwasyon nila dahil na rin sa iniisip nila na ang pagkakaroon ng maraming pera ay magdudulot lang ng kasamaan sa kanila. Pero ang katotohanan, hindi ang pera ang ugat ng kasamaan, kundi ang labis-labis na pag-ibig o obsession dito. Tandaan na ang pera ay isang tool, neutral ito. Depende sa tao kung paano niya ito gagamitin. Pwede natin gamitin ang pera para tumulong sa kapwa, magbigay ng trabaho o suportahan ang iyong pamilya. Kaya imbes na iwasan ng pera, pag-aralan mo ito kung paano mo ito gagamitin ng maayos. Ang problema ay hindi ang pera, kundi ang maling intensyon o kawalan ng tamang diskarte. Ang pangalawa, kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ang kasabihan na ito ay nagpapayo sa atin na maging kontento at mamuhay lang na aayon sa ating kinikita. Tama naman ang context nito sa pagiging wais sa pera, pero ang iba ay ginagamit ito bilang dahilan para manatili at makontento na lamang sa maliit na kita. Parang sinasabi nila na tanggapin mo na lang ang kasalukuyan mong estado at wag na mangarap ng mas malaki pang kita. Ang katotohanan, magtipid oo, pero wag makontento sa maliit na kumot. Pwede ka naman maghanap ng ibang paraan para palakihin pa ang kita mo, mag-sideline ka, matuto ng bagong skills o magnegosyo. Ang pagiging wais sa paggastos ay mahalaga, pero importante din ang pagiging madiskarte para kumita ng higit pa sa kinikita mo ngayon. Huwag ka manatili sa mindset na sapat na ang pagkakaroon ng maliit na kumot. Palakihin mo ang kumot mo para mas komportable ang buhay mo. Ang pangatlo, huwag kang mangarap ng mataas, baka masaktan ka lang. Isa ito sa mga kasabihan na naglilimita sa pangarap ng marami. Maraming Pilipino ang natatakot mangarap ng malaki dahil iniisip nila na baka mabigulang sila at masaktan. Ang resulta, kontento na lang sila kung ano ang meron sila ngayon kahit alam nila na kaya pa nilang mag-level up. Ang katotohanan, walang masamang mangarap ng mataas, lalo na kung willing ka magtrabaho para dito. Ang pagkakabigo ay bahagi ng proseso para maabot ang tagumpay. Imbis na matakot, gamitin mo ang pagkakabigo mo at pagkakatalo mo bilang aral para mas mapalapit pa sa pangarap mo. Tandaan na walang yumayaman na hindi nangangarap ng mataas. Hindi mo kailangan limitahan ang sarili mo dahil lang sa natatakot ka. Maging malakas ang loob mo dapat. Ang pang-apat, pera lang yan. Madali lang yang kitain. Narinig mo na siguro ito sa mga taong gastador. Parang sinasabi nila na huwag ka mag-alala sa paggastos dahil kaya mo namang kitain ulit ang pera na yan. Pero ito rin ang mindset na nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nakakaipon at laging nauubusan ng pera. Ang katotohanan, ang pera ay kaya mong kitain ulit, pero hindi ibig sabihin na pagkatanggap mo nito ay kailangan mo na itong gastusin o ubusin kaagad. Ang tamang mindset ay hindi lang tungkol sa kaya mong kumita, kundi kung paano mo palalakihin ang pera mo. Tandaan na ang bawat piso na ginagastos mo ay ang piso na pwedeng maging puhunan mo o savings mo. Kaya imbes na maging kampante sa idea na madali lang kitain ng pera, maging responsable ka sa paggamit nito. Ang panglima, ang pera ay di madadala sa hukay. Ito ang kasabihan ng mga taong hindi marunong mag-ipon ng pera. Ang punto nila, enjoy mo na lang ang pera mo habang nabubuhay ka dahil di mo naman na yan madadala kapag pumanaw ka na. Oo, totoo, dapat mong i-enjoy ang pera mo, pero parang sinasabi din nila na walang halaga ang pagtatabi at pag-i-invest ng pera mo. Pero ang katotohanan, oo, di mo madadala sa hukay ang pera mo, pero may iwan mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Ang tamang paggamit ng pera ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa kinabukasan ng pamilya mo. Mag-invest ka sa edukasyon ng anak mo, mag-ipon para sa emergency, at magplano para sa retirement. Hindi pagiging selfish ang pagiging wais sa pera. Ito ay pagmamalasakit sa mga taong mahalaga sa iyo.
Ang pang-anim, kapag ipinanganak kang mahirap habang buhay ka ng mahirap. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag ipinanganak kang mahirap, wala ka ng pag-asang umasenso sa buhay. Ang mindset na ito ay nagbibigay ng maling pananaw na ang tagumpay ay nakadepende lamang sa kapalaran mo o sa kung anong estado ka ipinanganak. Kaya marami ang nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob para magsikap. Kaya imbes na maghanap ng paraan para makaahon sa kahirapan, nagiging kampante na lang ang iba at tinatanggap na lang ang kanilang sitwasyon bilang katotohanan. Pero sa totoo lang, hindi dapat ang mahirap ay manatiling mahirap. Maraming kwento ng mga Pilipino ang nagsimula ng wala at umunlad dahil na rin sa kanilang sipag, tiyaga at tamang diskarte. Ang yaman ay hindi lamang nakadepende kung saan ka nagsimula, kundi kung paano ka kikilos para baguhin ang buhay mo. Tandaan na ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa pagbabago ng iyong mindset. Ang pangpito, mas mabuti pang maging mahirap pero masaya. Minsan ginagamit ito para gawing excuse ang kahirapan ay dapat na lamang tanggapin kaysa magtrabaho para sa pagbabago. Bagamat tama naman na hindi lahat ng pera ay masaya, pero hindi naman ibig sabihin na ang mahihirap ay palagi masaya din. Paano ka magiging masaya kung may sakit ang anak mo at wala kang pambayad sa ospital? Paano ka magiging masaya kung kulang ang kinikita mo at pare-parehas kayo nagugutom ng pamilya mo? Ang katotohanan kasi, hindi mo naman kailangan pumili sa pagitan ng pagiging masaya at pagiging financially stable. Pwedeng-pwede ka namang maging masaya habang nagtatrabaho para sa financial freedom mo. Totoo, hindi lahat ng bagay ay kayang bilhin ng pera, pero maraming bagay sa mundo ngayon ang kayang i-provide ng pera at para maging mas komportable pa ang buhay mo. Ang sikreto ay tamang balanse, gamitin ang pera bilang tool para mas maabot mo ang isang fulfilling na buhay. Ang pangwalo, bahala na si Batman. Ito ang isang sagot ng marami na hindi alam kung ano ang gagawin nila. Bahala na si Batman. Pero ang totoo, kung ikaw si Batman, sino ang bahala sa'yo? Pero jokes aside, hindi dapat si Batman ang inaasahan natin, kundi ang sarili nating diskarte. Sa katotohanan, ang mindset na ito ay nagiging dahilan kung bakit maraming Pinoy ang nalulubog sa utang o hindi nakakapag-ipon. Imbes na mag-rely sa swerte, magplano at mag-set ng goals. Kung may problema ka sa pera ngayon, simulan mong alamin kung saan napupunta ang sweldo mo at maghanap ng paraan para mabawasan ang gastos mo o madagdagan ang kita mo. Tandaan mo na ikaw ang bida sa kwento ng buhay mo at hindi si Batman. Sa huli, ang mga kasabihan na ito ay naging bahagi na ng ating kultura, pero hindi naman ibig sabihin na dapat natin silang sundin ng hindi pinag-iisipan. Ang tamang pag-unawa sa mga kasabihan na ito ay nagbibigay sa atin ng mas malinaw na direksyon sa paghawak ng ating pera. Tandaan na hindi sapat ang magtiwala lamang sa swerte o sa sinasabi ng iba. Kailangan mong baguhin ang mindset mo, kumilos, at magplano para sa mas maginhawa at mas masaganang kinabukasan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa tamang kaalaman at tamang diskarte. Simulan mo na ngayon dahil ang bawat hakbang mo ngayon ay magsaset sa iyo para sa iyo mas magandang kinabukasan. Ikaw ba, ano pa ang mga ibang kasabihan tungkol sa pera na mali ang pagkakaintindi ng karamihan ng mga Pinoy? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.